delay tambak niya. To Canaan's land I'm on my way, where the soul of man never dies. My darkest night will turn to day, where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. A rose is blooming there for me, where the soul of man never dies, and I will spend eternity where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. A love light beams across the foam, where the soul of man never dies. It shines to light the shores of home, where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. My life will end in deathless sleep, where the soul of man never dies, and everlasting joys I'll reap, where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. I'm on my way to that fair land, where the soul of man never dies, where there will be no parting hand, where the soul of man never dies. Dear friends, there'll be no sad farewells, there'll be no tear-dimmed eyes, where all is peace and joy and love, and the soul of man never dies. Magandang gabi mga kapatid. Naimbang ngarabi kapsat. Mayong gabi mga kaisoonan. May pabengi yakongan. Medyo na-late po tayo ng konti. Gawa po ng may schedule po si Tabi, sinusundo pa po. So pagdating po ng meron na pong public transport, hindi na po masyadong problema yan. So atin pong paksa po sa gabing ito ay ang chapter 28 po ng aklat po ni Isaiah. Isaiah chapter 28. So ito pagpapatuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa napakagandang aklat po na ito ni Isaiah. Kanya. Ito po ang mga susunod na mga kapitulo. Ito po yung mga iba't ibang sumpa doon sa mga hindi nagtitiwala sa Diyos. Unang-unang makikita natin ay ang bansa ng Ephraim o yung Northern Kingdom na hindi po nagtitiwala sa Diyos. Dito po sa Isaiah, dito po sa binanggit nating kapitulo, chapter 28 verse 1, ito po ang mababasa natin sa ating wika. Kahabag-habag ang palalong korona ng mga maglalasing ng Ephraim at sa mga kumukupas na bulaklak ng kanyang malalhating kagandahan na nasa ulunan na mayayamang libis na nadaig ng alak kanya. Ito po ang makikita nating lugar po ng Ephraim. Ito pong lugar po ng Ephraim, ito po yung napakagandang lugar na makikita natin. Kaya ito po ay
kanyang ipinagmamalaki yung kanyang lugar. Dito po sa unang hari, basahin natin sa 1 Kings chapter 16, verse 24. Makita natin, basahin natin po rito. At binili niya ang burol ng Samaria mula kay Shemer sa halagang 2 talentong pilak. Siya nagtayo ng kuta sa burol at tinawag ang pangalan ng lungsod na kanyang itinayo sa Samaria ayon sa pangalan ni Shemer na may-ari ng burol. So po nagtayo ng kuta sa burol kanya. Titignan po natin sa ating wika. So mga tweet, ang lugar po ng Samaria ay napakaganda. Ibig sabihin, ito po ay very secured ng lugar na ito. And he bought the hill of Samaria from Shemer for 2 talents of silver. Then he built on the hill and called the name of the city which he built Samaria, after the name of Shemer, owner of the hill. Yung palang pinanggalingan ng pangalang Samaria, galing po sa pangalan ng may-ari, si Shemer kanya. Ito po'y nakatayo sa ibabaw ng isang burol kanya. So makita natin ito'y napakagandang lugar. Dahil ito po'y nasa burol, ito po ay pinanggagalingan ng kailang pagmamalaki. Bakit? Parang hindi po ito masasakop dahil nasa taas ng burol. In other words, ang bayan na nakatayo sa burol, siyempre mahirap itong lusubin dahil nasa taas siya. So in terms of security, nakikita na ng syudad yung mga umaatake dahil kasi nasa burol. Right? So ito po yung naging dahilan ng source of false security na dahil sila nasa burol, hindi sila maaari sakupin ni naman. Ganyan. At ang problema rito sa lugar po ng Samaria, sila po'y nagapi ng alak. Sabi nga po, the drunkards of Ephraim. Sila po'y nadaig ng alak. Sila po'y naging mga lasenggo. Kaya nga po itong kanilang kagandahan ay isang bulaklak na malapit ng matuyo. A fading flower kanya. Kaya po yun ang makikita natin. Meron silang, yung lugar nila, nasa burol eh. So nagkaroon sila ng false sense of security dahil sila nasa burol, sila ay mahirap sakupin. At gayon din po, sila ay nadaig ng alak. Naging mga lasenggo. Kaya kailang kalatihan ay nilalarawan po ni Isaiah na isang parang bulaklak ng malapit ng matuyo. Fading flower. Yun ang larawan po ng Samaria. So ito, nakikita ko po sa larawan dito, ang lugar po ng Samaria, ito nasa burol. So napakaganda ng kanyang lugar in terms of security. Mahirap siyang pasukin ng sinuman. Dito po sa verse 2. Behold, the Lord has a mighty strong one, like a tempest of hail and a destroying storm. Alam po niyo yung mga sa lugar po ng US, yung tinatawag ng tornado. Bago magkaroon po ng tornado, magkakaroon muna ng hailstorm. So that like a tempest of hail and a destroying storm, like the flood of mighty waters overflowing, will bring them down to the earth with his hand. The crown of pride, the drunkards of Ephraim, will be trampled underfoot, and the glorious beauties of fading flower, which is at the head of a verdant valley, like the first fruit before the summer, which an observer sees, he eats it up while it is still in his hand. Ganyan. Dito po sa Tagalog. Alam po niyo kami mga kamampangan, nahihirapan kami sa H. Dahil ang aming wika, wala pang H eh. Kaya ang aming dila nahihirapan magbigkas ng H. Ang Panginoon ay may isa na makapangyarihan at malakas, na tulad ng bagyo ng yelo, isang mangwawasak na bagyo. Parang bagyo ng malakas at bumabahang mga tubig. Kanyang ibubuwal sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ang palalong korona ng mga maglalasing na Ephraim ay mayayapakan ng paa kanya. At ang kumukupas na bulaklak ng kanyang maluwalhating kagandahan na nasa ulunan ng mayamang libis ay magiging gaya ng unang hinog na bunga ng igos bago magtag-init. Kapag ito'y nakikita ng tao, kinakain niya ito, paglapat ito sa kanyang
kamay. Tandaan po natin, ito yung yung larawan, ano po. Imagine po natin yung bagyo ng yelo. Pakalak sa kung sa bubungan po natin, talagang malilinig mo yung lagapak ng yelo, ano po. At isang malakas na bagyo kanya. At parang tubig na gumaragasa. Yan na lang, tingnan yung larawan na yun. Pag sumapit sa isang lugar, yung mga nabanggit na mga bagyo, yelo, at lumaragas ang tubig, ano mangyayari sa lugar? Ito yung maranasan ng matinding pagkasira, di ba? Dito po sa ikatlong talata, binanggit ulit yung mga maglalasing ng Ephraim. Kaya dito po sa Tagalog, sa verse 3, kanya, ang mga maglalasing ng Ephraim, sa ating salita, mga lasenggo ng Ephraim, kanya. Bakit sila nakarating sa ganong klaseng sitwasyon na sila naging malasing? Sapagkat sila'y binayaan ng Panginoon ng karangyaan. So nabuhay sila sa karangyaan. Ganyan. Dito po sa Amos chapter 6 verse 1, Who to you are east in Zion and trust in Mount Samaria, notable persons in the chief nation to whom the house of Israel comes. So ito po dahil sa karangyaan ng kanilang bayan. Nagkaroon sila ng false sense of security tulad na binanggit natin kanina. Ay dagdag pa natin na sila yung mga lasenggo. Kasi paano may pagtatagpo lang yung bayan kung kay lasenggo, di ba? Dito po sa unang bahagi ng ikalawang talata, ang Panginoon, the Lord is a mighty and a strong one. So ang Panginoon ay meron sa kanyang kamay ay meron isang makapangyarihan at malakas. Ano yun? Yun po ang Assyria. Itong gagamitin ng Diyos upang sirain niya ang Ephraim, upang parusahan niya ang bayan ni Ephraim o ang bayan ng Northern Kingdom ng Samaria ang pangunahing kanyang lungsod. Dito po sa Isaiah chapter 10 verse 1, ito po napag-aralan po natin nung naunang pag-aaral po natin, gagamitin po ng Diyos ang Assyria upang kanyang parusahan ang Samaria. Basahin po na sa chapter 10 verse 5, Hoy, taga-Syria, Assyria, ang pamalo ng aking galit, siyang tungkod ng aking puot. So gagamitin ng Diyos ang Assyria na para bang Assyria ang magiging pamalo ng galit niya at tungkod ng kanyang puot kanya. So hindi siya mismo ang sisira sa Ephraim, gagamitin niya ang makapangyarihang bansa ng Assyria sa panahon na yun kanya. Yung po binasa natin kanina, like a tempest of hail, buti basahin natin sa ating sariling wika para sa mga kapatid na hindi masyado nakakaunawa sa banyaga. Dito po sa ikalawang talata kanya. Tulad ng bagyo ng yelo, isang mangwawasak na bagyo, parang bagyo na malakas at bumabaha ang mga tubig kanya. Ito po yung larawan ng pagpaninira. Di ba? Ito malakas na bagyo, ito'y nagdudulot ng kasiraan. At kung ito bagyo ng yelo, ganun din. A tempest of hail. Hindi lang po hail. Yan ang tawag po nila the hailstorm kanya. Naninira yan, kahit babagsak yan, sisirahan niya. So ito po yung mga larawan, hindi po bagyo darating sa Syria, hindi bagyo ng yelo, hindi malakas na bagyo, hindi rin. O rumaragas ang tubig, hindi. Pero yan yung sa larawan ng mga ito yung larawan ng matinding paninira. So gayon ang makikita nating pagkasira ng lupain na Ephraim. Ito po yung larawan na nagpapakita ng kasiraan sa lupain ng Ephraim. Kanya. Ang katulan ng Diyos sa lupain ng Ephraim ay pagkasira ng bansang iyon. Nakatulan ng Diyos sa pamamagitan ng Samaria. So, nakikita mo yung larawan. Kaya po makita natin, pa-imagine po natin yung rumaragas ang tubig, bagyo at may rumaragas ang tubig, kanya, may bagyo ng yelo, bagyo ng isang mapanirang bagyo. That means destruction, di ba? Atmos, destruction, dulang, paninira ang mangyayari sa lupain po ng Assyria. Sabi niyo rito, we will bring them down to the earth
with his hand the crown of pride. The drunkards of Ephraim will be trampled underfoot. Sa Tagalog po natin, ang palalong korona ng mga manglalatsing sa Ephraim ay mayayapakan ng paa. Kanyang ibubuwal sa lupa sa pamagitan ng kanyang kamay. So, ibubuwal sa lupa. Pag isang bagay po inaibuwal sa lupa, ito'y talagang nasira. At sila po ay tatapakan kanya. So, ito po isang matinding larawan ng pagkasira na gagawin ng Diyos sa Samaria. At ito po makita natin. Ito po hindi natin alam yung tinatawag na fig. Pero alam po niyo, meron tayong kinakain dati na pinagbibili sa tindahan na gawa po ng fig. Masarap po yun. Pero ngayon wala na kasi imported po yung mga yun eh. Nung ako po yung maliit, yung mga lahat po ng mga tinitinda sa sari-sari store imported eh. Kahit na yung kahit anong bibili mo walang local eh. Puro imported, made in the US dati lahat. Kaya doon meron tayong fig yung gawa po ng fig. Masarap po 'yan. Dito po sa ikaapat, at ang kumukupas na bulaklak ng kanyang maluwalhating kagandahan na nasa ulunan ng mayayamang libis ay maging gaya ng unang hinog ng bunga ng igos bago magtaginit. Kapag ito'y nakikita ng tao, kinakain niya ito paglapat ito sa kanyang kamay. So parang pipitasin. Isang puno ng igos, bunga ng igos sa unang pagbubunga bago taginit kanya. Pipitasin at kakainin sa kanyang kamay kanya. Ito po yung fig na nahinog na kaagad, maagang nahinog bago po yung pipitasin. So ito'y kakainin kanya. So ito'y, ang samari parang igos na pipitasin kanya. So yun pong larawan na ipinakikilala sa atin sa tungkol po sa Ephraim, kanya. Dito po mababanggitan lang po yung in that day. Ito yung pagdating ng Panginoon. At pag sinabing in that day, kanya, ito'y tumutukoy doon sa labi ng Diyos na walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. Ito, remnant, in that day, the Lord of hosts will be for a crown of glory. Dada natin ng Ephraim pagkasira. Sa kahatulan na bibigyan ng Diyos sa pamagitan ng asiri ay lubusang pagkasira. Ngayon may contrast naman doon sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Yung spiritual na kaharian ng Diyos. Yung pinag-aralan po natin kagabi, yung bagong ubasan. Ano naman? In that day, the Lord of hosts will be for a crown of glory, a diadem of beauty to the remnant of His people. So sinasabi ito yung remnant. For a spirit of justice to Him who sits in judgment, and for strength to those who turn back the battle at the gate. Dapat hindi ko na sinasalit ng aking Tagalog. Basahin po lang sa Tagalog. Isaiah chapter 28. Ito po ang ating mababasa sa ating sariling wika. Ito po sa 5 and 6. Sa araw na yon ay magiging korona ng kalalatian ng Panginoon na makbo at putong ng kagandahan sa nalabi sa kanyang bayan at spirito ng katarungan sa kanya na nakaupo sa paghatol at lakas sa kanila na nagpaurong ng labanan sa pintuan. So ang Diyos po sa kanyang pagtingin ng kanyang labi, yung bayan ng Diyos, makikita niya lang ang tunay na kalulatihan at kagandahan ng Diyos. At makikita nila ang kanyang kahatulan, ang kanyang matuwid ng kahatulan at ang kanyang tunay na lakas. Doon sa araw na yon kanya, nasa labi ng kanyang bayan. Hindi po ito yung remnant na nagbalik sa Babylon. Ito yung remnant pagdating ng ating Panginoon. Yung labi sa mga labi kanya. But they also erred through wine. So balik na naman tayo po sa Ephraim. And through intoxicating drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through intoxicating drink. They are swallowed up by wine. They are out of the way through intoxicating drink. They err in vision. They stumble in judgment. For all the tables are full of vomit and filth. No place is clean.
Sila po ay nagkaroon ng, siyempre, tandaan po natin, pagka tayo ay nakainom at nasa impluensya po ng alak, hindi malinaw yung kaisipan. Sabi nga na, pag nagmamaneho ka, yung judgment mo sa dana, iba pag kinakainom. So in other words, dahil sila yung mga lasenggo, hindi nila naunawaan ang pinahayag sa kanila ng Diyos. They misinterpreted God's vision. Hindi nila naunawaan ang ipinapahayag ng kalooban ng Diyos. At ito, kasama po nito yung mga saserdote. Yung propeta ay nagkamali kanya sa kanyang pagtingin sa ipinahayag ng Diyos. Yung mga saserdote naman kanya, dahil sila po nagpapatupad ng kautos-kautosan ng Diyos, dahil sila sa kanilang kalasingan, dahil sa impluensya po sila ng alak, sila yung nagkamali na ipatupad ang kautosan ng Diyos sa tamang paraan. The prophets misinterpreted God's vision. The priest failed to apply God's law properly. Dahil nga po sa influence ng kalasingan. So yun yung problema ng Ephraim. Dahil po sa kailang kasamaan na influensya na ng kalasingan kanya. Dito po sa verse 9, whom will he teach knowledge? And whom will he make to understand the message? Those just weaned from milk? Those just drawn from the breast? For the precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line upon line, here a little, there a little. Ito po isang parang panginsulto sa pinahayag na kaalaman ng Diyos. In other words, ito po ay punto de vista ng mga tao. Pinagtatawanan nila si Isaiah sa kanyang pangangaral. Na paano bagang ininsulto nila, yung mensahe mo ba kanya? Sino makakaunawa niyan? Kanya. Yung mga sanggol na nakakahiwalay pa lang sa gatas, kanya. So in other words, yun po isang scorn. Sabihin, isang pagtutuya sa pinangaral po ni Isaiah. Para sinasabi ng mga tao, anong tingin ni Isaiah sa atin? Malit ng masanggol na kahiwalay sa gatas, kanya. So sa kailang kaisipan, hindi kami sanggol kanina. Malaki na kami. Hindi na namin kailangan yung itinuturo ni Isaiah na yan. So yun po isang pagmamalaki laban sa pangangaral salita ng Diyos. At nakita rin po nila, katulad din po na nakikita ng mga denominasyon ngayon, na nakikita nila, tingnan po niya, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line upon line, here a little, there a little. Ang tingin nila kay Isaiah, masyado siyang legalistic. Masyado siyang stricto. Kanya. Precept upon precept, line upon line upon line. Kanya. Masyado kang maselan kanya. Masyado mong tinitingnan na masyadong literal ang kautusan ng Diyos. Dahil ipinapatupad niya siya ang tamang paraan ng pagtutupad sa salita ng Diyos. Hindi lang na pinagtatawanan nila si Isaiah, anong tingin mo sa amin, kanya? Mensahe mo, tingin mo sa amin. Malit na bata, nakaiwalay sanggol, kanya. Laki na kami, hindi namin kailangan ng aral mo. Napakasyelan mo, kanya. Napaka-stricto mo. Yun ang sinasabi na kay Isaiah. Kaya ngayon, they, but men of strange lips, and with another tongue will speak to these people. Hindi niya pinakinggan si Isaiah kanya. Sabi rito ng Diyos. Okay. Ngayon, may ibang mga tao na may ibang pananalita kanya. Magsasalita sa inyo. Hindi isipin niyo yung salitang yun. Eh kung ibang wika ng mga tao ito, paano nila maintindihan? Hindi nila maintindihan. Eh dahil nga po sa pangangaral ni Isaiah, hindi nila pinakinggan. Dito po si Deuteronomy chapter 28 verse 49. Ito po yung pagkakataon bago po sila pumasok sa lupain. Ito ay serye ng sermon o para sila mag-ingat pagpasok nila sa lupain. Ito po ang isang warning na binigay. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 28 dito sa verse 49.
Magdadalang Panginoon ng isang bansang laban sa inyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng paglipad ng angel, isang bansang ang wika hindi mo naunawaan. Ganyan. Way back kay Moises, sinasabi ng Diyos yun. Siya ngayon, sinasabi rin niya. But man of strange lips, and with another tongue, will he speak to this people. Ganyan. Ilan po lang sa ating sarili. Ito po yung ginamit ko po dyan, American Standard Version, dahil ito po ay magandang pagkasalin niya. Ito po sa atin namang wika. Hindi, kundi sa pamagitan ng mangutan ng labi at ng ibang wika ay magsasalita ang Panginoon sa bahay ito. Mas mali yung utan ng labi. Strange lips. Hindi na iba yung wika kanya. Ano ito? Ito yung Assyria. Sa kaso ng Israel o Northern Kingdom o Ephraim, Assyria ang lumapastakan sa kanila na ginamit ng Diyos. Later on, sa kaso ng Judah na nagkasalam niya ng parehong pagkakasal ng Assyria ay Babylon. Pero ito po, Assyria ginamit ng Diyos. Iba ang kailang salita, so hindi nila naintindihan. Verse 12, to whom is said, this is the rest with which you may cause the weary to rest. And this is refreshing, yet they would not hear. But the word of the Lord was to them precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little, that they might go and fall backward and be broken and snared and caught. Tagalog. Nasa kanya sinabi niya, ito ang kapahingahan. Papahingahin ninyo ang pagod at ito ang kaginawahan. Gayma hindi nila pinakinggan. Kaya ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin, bilin sa bilin, bilin sa bilid na bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Upang sila'y makahayo at mamatras, at mabaliat, masilo, at mahuli kanya. In other words, yung mensahe po ni Isaiah ay isang mensahe ng kapahingahan at kaginawahan. Pwede nila pinakinggan. Hindi nila pinakinggan yung mensahe yun, kanya. Kaya sila po ay natalikod sa katotohanan at sila po ay para bagang nasilo. Nasilo sila dahil di nila pinakinggan ang magandang mensahe ni Isaiah. Sa verse 14, sabi po na sa ating 13-14. 14. Kaya ninyong pakinggan ang salita ng Panginoon, kayong mga mangungutya na namumuno sa bahay ito sa Jerusalem. Sapagkat ninyong sinabi, tayo'y nagpagkatipan sa kamatayan at sa Siyol ay nakipagkasundo tayo. Kaya kapag ang mahigpit na hagupit ay dumaan, ito hindi dating sa atin sapagkat ating ginawang kanlungan ng mga kabulahanan at sa ilalim ng kasinungalingan ay nagkubli tayo. Therefore hear the word of the Lord, you scornful men. You will rule this people who are in Jerusalem, because you have said, we have made a covenant with death, and with zeal we are in agreement. When the overflowing scourge passes through, it will not come to us, for we have made lies our refuge, and under falsehood we have hidden ourselves. Yung pong namamahala sa Jerusalem, so ito is sa Judah, ito po ay nilarawan na parang sila po ay namumuno sa Sodom at Gomorrah. Dito po sa balik tayo sa pinakaunang kapitulo ng sulat po na ang sulat na ito na Isaiah sa chapter 1 verse 10. Basahin po natin. So nag-ship ang larawan sa Judah. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Kayo mga pinuno ng Sodoma, makinig kayo sa kautusan ng ating Diyos. Kayong bayan ng Gomorrah. Ano ba yung Sodom at Gomorrah? Ito yung masamang bayan. Sila'y tumalikod sa kalooban ng Diyos. Sabi po rito, sila'y nakipagkatipan sa kamatayan kanya. Sila po ay kinuha nila, sila'y nakipagkatipan sa Ehipto laban sa Syria kanya. So, imbes na sila'y lumapit sa Diyos. So, ito yung the same mistake sa Ephraim. Imbes na lumapit sila sa Diyos, sapagkat sila mga makapangyarihan ng Diyos na maaaring
nagbigay ng tunay na protection sa kanila. Sila ay pumunta sa kaharian ng tao, Egypto. Kaya ito'y covenant of death. Ganyan. Upang isipin nila, sila po ay magkaroon ng protection laban sa kamatayan na magagaling sa Syria. So, ngayon, ang larawan nito ay parang larawan ng Ephraim, di ba? Ngayon, nakipagkatipan sila sa mga tao. Sa pagkakatong ito, excuse me, ang kaharian po ng Egypto, laban sa Syria. So ngayon, makita natin lang larawan, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala sila sa tao, hindi sa Diyos. Ito yung larawan ng protection from men and not trust with God. Excuse me. So, walang mangyayari doon. Sapagkat sa katotohanan na later on makikita natin ang Egypto ay hindi nagbaging laban sa Babylon. So, walang kukwenta-kwenta yung kanilang pagkikipagkatipan. Ngayon, may contrast siya naman dito sa verse 16. Sabi niya, kayo-kanya ay nakikipagkatipan sa mga tao na walang tunay na nagbibigay ng tunay na proteksyon. Pero andito kanya, ito'y tumutukoy sa ating Panginoon. Therefore, thus says the Lord, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily. Sa Tagalog, kasi namang sumampalataya, hindi mapapahiya. Dito po sa Ingles. Kaya't ganito, sabi ng Panginoong Diyos, yung pong Panginoon dito ay Adonai. Ibig sabihin, Master, makapangyarihan. Kaya't ganito, sabi ng Panginoong Diyos, aking inilagay sa Zion bilang pundasyon ng isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon. Siyang maniniwala, hindi magmamadali kayo. So ito'y tumutukoy sa ating Panginoon. Ito ang bato, ito ang ating Panginoon. Na doon ang buong iglesia ay nakakabit sa pundasyon ng ating Panginoon. Dito sa 1 Peter chapter 2 verses 3 to 8. If indeed we have tested that the Lord is gracious, coming to him as to a living stone, rejected by man, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the Scriptures, behold, I lay in Zion the chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumbled, being disobedient to the word to which they also were appointed. So ito kinote ni Apostle Peter upang tukuyin ito yung ating Panginoon. So ito'y maglalagay kanya sa syon ng isang batong panulok. Yan ang walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito po ay isang sure foundation. A tried stone, precious cornerstone, a sure foundation. Ibig sabihin, ito'y matatag, firm, immovable, hindi makilos, at permanenteng pundasyon na doon ay nandun ang kaligtasan at ang safety o proteksyon ng Diyos. A chief, tried, cornerstone, precious stone, ganyan. Sapagkat ito anak ng Diyos. At nandito ang isang dakilang spiritual at spiritual value. Sabihin, nandito yung kahalagaan sa spiritual and moral value. Pinakikita rin ito ang tamang mga bagay. Cornerstone and foundation. Ibig sabihin, ito ang yung pong nagtatayo doon sa taas na yun. Si Pablo po, sabi sa 1 Corinthians chapter 3, ako'y nagtatayo
pundasyon ng Panginoon, hindi sila papahiya sapagkat ito'y sure foundation kanya. So, naglalagay po ng contrast ng Diyos. Ito kanya, ito mga tao hindi nagtitiwala sa akin. Nandito ngayon ang aking bato kanya. Nang sino magtitiwala doon ay hindi mapapahiya. Pansinin din po ninyo yung translation quotation ni Peter, iba sa actual na sulat ni Isaiah. Meron difference yung dalawa. Dito natin makikilala, meron translations noon. May iba-ibang translation ang Hebrew Scriptures. So, ang translation po ay kinikilala ng salita ng Diyos kung ito'y naisalin sa tamang paraan. Sa verse 17, at aking lalagay na pising panukat ng katarungan at ang katwiran bilang papigat at papalisin ng yelo ang kanlungan ng mga kabulaanan at aapaw ng tubig ang kanlungan kanya. Also, I will make justice the measuring line and righteousness the plummet. The hail will sweep away the refuge of lies and the waters will overflow the hiding place. Kanya. So, pag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, parang yung bahay natin nakatayo sa ibabaw ng bato. Na kahit anong dumating ay pwede siyang hindi masisira. Trusting in God is like house built upon the rock, which can stand anything. Tulad po lang sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 24-25, na yung matalinong tao kanya ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng isang bato. At dumating ang bagyo kanya, etc., nakatayo pa rin yung bahay. Kaya pag nagtitiwala tayo sa Diyos, it is a sure security and safety. Ito po ay kinokontrast doon sa pakikipagkatipan sa kamatayan ng mga namumuno sa Jerusalem kanya. Pag ito ay i-contrast, hindi sila wala silang tunay na proteksyon. Sila po ay parang pag dumating yung rumaragas ang tubig, ay kasama sila doon na mahagip sila. Dadalhin sila ng lumaragas ang tubig. Hindi sila magtatagumpay laban sa kaaway. Kasi hindi sila nagtiwala sa Diyos. Verse 18. Tumutukoy ito sa pakikipagkatipan nila sa Ehipto kanya. At ang inyong tipan sa kamatayan ay mawawalan ng kabuluhan. At ang inyong pakikipagsundo sa Siol ay hindi mamamalagi. Kapag ka mahigpit na hagupit ay dumaraan, kayo ay ibabagsak niyon. Your covenant with death will be annulled, and your agreement with Sheol will not stand. When the overflowing scourge passes through, then you will be trampled down by. So sila ay mahagip. So yung kailang pagkatipan sa kamatayan o sa Sheol, ay ang kailang pagkatipan sa Egypto laban sa Syria, it spells failure, hindi magtatagumpay. So sila po ay kahit na sila makipagkatipan sa Egypto, sila pa rin ay mahagupit ng kalaban laban sa Syria. Complete destruction by the Syrians. Hindi sila nagtagumpay. Basahin po natin sa 10:19. Sa tuwing daraan kayo, tatakayin kayo sapagkat tuwing umaga ay daraan nyo sa araw at gabi at maging kakilakilabot na maunawaan ang balita. As often as it goes out, it will take you. For morning by morning, it will pass over, and day by day and by night, it will be a terror just to understand the report. Sabi, pag mabasa mo yung report, ikaw ay magkakaroon ka ng tawag kanya. As often as it goes, it will take you. Sabi, ang buong lupain ay maapektuhan ng pananalasang nyo. Yung Northern Kingdom. Sa 2 Kings, chapter 8 and verse 13, in the 14th year of King Ezekiah, Sennacherib, king of Assyria, came up against all the fortified cities of Judah and took them. Ito po, katapos siyang masakop ang Northern Kingdom, siya pumunta sa Judah. At nakuha niya halos lahat ng syudad ng Judah, maliban lang sa Jerusalem. Sa Isaiah chapter 8 verse 8, He will pass through Judah, He will overflow and pass over, He will reach up to the neck. Kanya.
So, yan makikita natin sa ang buong lupain ay may maapektuhan. Siya makakaabot sa kuta ng Jerusalem, pero hindi ito masasakop. Pag makikita po natin sa chapter 37, hindi niya masasakop. Pero lahat ng siyudad ng Judah at ang buong Northern Kingdom ay masasakop ng Assyria. It will be a terror just to understand the report. Sa uling bahagi po ng Isaiah 28 verse 19. So, kanina ipapahayag ng Diyos ito para maunawaan ang mensahe kanya. Gustong may paunawa ng Diyos sa kanila ang mensahe ng kahatulan at sakdal na pagkasira sa pamamagitan ng mga Syrians na may ibang wika. So ito po ay isang karimari-marin na balita sapagkat sila po ay lubusang gigibain ng mga tao na taga-Syria. For the bed is too short to stretch out on, and the cover is so narrow that no one can wrap himself in it. So ito po isang larawan na yung maiksi yung kumot kanya. So ikay bumabalok di pa rin kasya kanya. So itong sitwasyon na ito, pag gaganon ng kumot, ay hindi ka komportable, hindi lang yun. Pag masyadong malamig, kayo mamamatay. Hindi magbibigay ng protection sa iyo sa lamig, kanya. So ito'y larawan ng pakikipagkatipan nila sa kamatayan. Na ito'y kasinungalingan dahil hindi naman talaga sila kayang ipagtanggol ng Ehipto. So kung ito po tumutukoy sa proteksyon, ito'y napakaiksi. Too short and narrow for protection. Pagka dumating po ay rumaragas ang paninira. So in other words, ito isang larawan maiksing kumot kanya. Hindi ka mapoproteksyonan sa kalamig, may kayo mamamatay. Hindi ka komportable kanya. So ito yung larawan ng pagkikipagkatipan nyo kanya sa kamatayan na isang pagkikipagkasundo ng kasinungalingan dahil hindi naman talaga nagawa na proteksyonan ng Ehipto ang Israel at Judah laban sa Assyria. For Judah will rise up as in Mount Perazim. He will be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, strange work, and bring it to pass his act, a strange act. Kaya dito po sa 21 ng Tagalog, sapagkat ang Panginoon ay babangon ng gaya ng bundok ng Perazim. Siya na mapupot ng gaya sa libis ng Gibeon upang gawin ang kanyang gawain, katakatakang kanyang gawa, upang gawin ang kanyang gawain, kakaiba ang kanyang gawain, ganyan. Eh, siyempre, ba't hindi kakaiba, parusahan yung bayan niya. Dito po sa 2 Samuel chapter 5 verse 20, ganyan. Alam ba yung significance ng Perazim? So David went to Baal Perazim, and David defeated them there. And he said, the Lord has broken through my enemies before me, like a breakthrough of water. Therefore, he called the name of that place Baal Perazim. Ganyan. So, yan po ang significance ng Perazim. Nagtagumpay doon si Aling David. Ganyan. Sa 1 Chronicles chapter 14 verse 16. So, David did as God commanded him, and they drove back the army of the Philistines from Gibeon as far as Gezer. So, ito po ay tinulak nila pabalik kanya ang mga Pilistino mula sa Gibeon hanggang sa Gezer. So ito po ay larawan ng pagtatagumpay ng Diyos sa mga lugar na yon. So Joshua 10:11, and it happened as they fled before Israel and were on the descent of Beth Horon, that the Lord cast down large hailstones from heaven on them as far as Azekah, and they died. There were more who died from the hailstones than the children of Israel killed with the sword. So ito sa lugar ni Joshua nung siya nasa Gibeon. So makikita natin kung paano nagtagumpay ang Panginoon doon kanya sa mga lugar na yon. Ganon din magtatagumpay ang Panginoon sa kanyang katakatakang gawain kanya na parusahan niya ang kanyang bayan. Dito po sa verse 22. Kaya't kayo'y huwag kayong manuya. Baka mga panalin sa inyo ay magsitibay
sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagwasak mula sa Panginoong Diyos na makbo sa buong lupa. Ganyan. Now therefore do not be mockers, lest your bonds be made strong. For I have heard from the Lord of hosts, for the Lord God of hosts, and destruction determined even upon the earth. So sitong sasalita si Isaiah, a destruction determined even upon the whole earth. So ito'y naipakilala ng Panginoon sa kanya doon po sa naunang kapitulo, di ba? Kaya sabi niya, huwag kayong manunuya kanya. Sa 28 at verse 23 hanggang verse 29, pinakikita rito ang karunungan ng Diyos. Give ye ear and hear my voice, hearken and hear my speech. Doth he that floweth to sow plow continually? Doth he continually open and harrow his ground? When he hast leveled the face thereof, dost he not cast abroad the fitches, and scatter the cumin, and put in the wheat in rows, and the barley in the appointed place, and the spelt in the border thereof? For his God doth instruct him aright, and doth teach him. For the fitches are not threshed with a sharp threshing instrument, neither is a cart wheel turned about upon the cumin, but the fitches are beaten out with the staff, and the cumin with a rod. Bread grain is ground, for he will not be always threshing it, and though the wheel of his cart and his horses scatter it, he does not grind it. This is also cometh forth from Jehovah of hosts, who is wonderful in counsel and excellent in wisdom. Siya na sa Tagalog. Ito po ang muling bahagi ng ating pag-aaral po sa gabi. Magaling kayo at pakinggan ninyo aking tinig, inyong dinggin at pakinggan ang aking pananalita. Nag-aararo bang laging mag-aaro pa mag-asik? Patuloy ba niyang binubungkal at dinudurog ang kanyang lupa? Kapag kanyang napatag ang babaw niyo, hindi ba siya binibinihan ng eneldo at ipinipunla ang binhing komino at iniyahanay ang trigo at ang sibada sa tamang lugar at ang espyerta bilang hangganan niyo? Sapagkat sinaturuan ng matwid at ang kanyang Diyos ang nagtuturo sa kanya. Ang ineldo ay hindi ginigik ng panggig na mabigat, o ang gulong man ay karwahe ay ginugulo sa komino, kundi ang ineldo ay nahampas ng tungkod at ang komino ay ng pamalo. Ang trigo ay tinudurog upang magawing tinapay, sapagkat ito ay hindi laging ginigik. Kapag ito ay kanyang pinagugulungan ng kanyang karwahe at ang kanyang mga kabayo, hindi niya ito tutudurog. Ito man ay mula rin sa Panginoon na makbo. Siya ay kahanga sa payo at ang ibabaw sa katurungan. Ganyan. Yung po fitches, ito po ay isang herb. Ito po ay tinatanim bilang pagkain sa mga hayop. Ang black cumin, ito po ay mabagong binhi. Ito po ay paboritong para bagang panghalo sa pagkain ng mga Grego at Romano. Spice, in other words. Spelt was what we called rye. Ito po isang mababang uri ng trigo. At ang wheat, siyempre, alam po natin yan, trigo. At ang barley, siya rin pong uri ng butil. So, yun po ito to. Yung lahat ng sinabi na yun ng Panginoon, ito to. Kung paano itong mga bagay na ito ay magagamit. Ito yung paraan, kanya. So, ibig sabihin, ang mga ito'y totoo. Ito'y galing sa karunungan ng Diyos kanya. So, sinasabi ng Diyos ay palaging karunungan. In other words, lahat ng sinabi ng Panginoon dito ay eksakto yun. Ulitin po natin. So, ano sinasabi ng Panginoon? Makinig kayo sa akin kanya. Sa pagkakatuko lamang ang nagsasabi ng totoo. Tingnan ninyo. Sabi niya, nag-aararo bang lagi ang mag-aararo pa mag-asik? Hindi. Pagka natapos na siyang mag-araro, mag-aasik na siya, hindi na siya mag-araro kanya. Patuloy ba niya binubungkal at tinuturo kanyang lupa? Hindi. Kapag kanyang napatag ang babaw niyo, di ba binibinihan ng pimeldo, pinupula ang kanyang bining komino, iniyahan ang trigo at ang sibada sa tamang lugar at ang espyerta bilang hangganan niyo, sapagkat sinaturo ng matwid ang kanyang Diyos ang nagtuturo sa kanya. So yung proseso na tama yun. Kaya ang ineldo kanya, may pitches na sinasabi, ay hindi ginigig ng panggig na mabigat.
o ang gulong man ng karwa ay ginugulong sa kumino. So in other words, yung proseso para magamit ang mga bagay na ito ay sinabi ng Panginoon, at ito'y tama. Ito'y eksakto kanya. So bakit niya ginawa sinabi yon? Para maunawaan natin ang karunungan ng Diyos ay dapat nating pakinggan. So ito po ang ating paksa sa gabing ito, mga kapatid. Ito po ay pagpapakilala ng kahatulan laban sa Ephraim, ganoon din po sa Judah sa panahon si Sennacherib. At may contrast po sa pagdating ng Panginoon sa kanyang iglesia na yung walang iba kundi labi. At kung ang pakikipagtiwala ng Judah ay pakikipagkatiwala sa kamatayan at sa kasinungalingan kanya, may bato na ito ay isang subok na bato kanya. Yun ang ating Panginoon. So, kino-contrast ng Panginoon. Kung sa akin kayo magtitiwala, kanya ganito. Pag sa tao, ganyan. So, ito po ang ating paksa sa gabing ito. So, in other words, teka po, re-review ko ito. Hanggang kailan kaya ito? Hanggang kailan napunta? Tapos kaya ako? Minto. Kahatulan laban sa Ephraim, ganoon din po sa Judah sa panahon si Sennacherib. At may contrast po sa pagdating ng Panginoon sa kanyang iglesia na yung walang iba kundi labi. At kung ang pakikipagtiwala ng Judah ay pakikipagkatiwala